naka-ready po kami. Pero naka-ready ba? Pero Hindi yun we did not intention. anticipate na magkaroon ng firefight. Kaya po, ang procedure po na normal procedure sa law enforcement is to first give challenge of verbal warning. Which you did. Which we did. Apo. Pangalawa, kung mag-cooperate naman sila sa verbal warning namin, edi mag-usap kami. And na para ma-clarify lahat bakit sila nandito. Pero hindi naman gano'n ang nangyari. Sa katapos ng verbal warning namin, na gumanti po sila ng pagpapaputok. Siyempre, we also have the right to protect ourselves. So nagpaputok na rin po kami. So nagkaroon na ng exchange of guns. So kayo lang nagpaputok, sir, o pati iba pang? Ako po ang naunang nagbigay ng warning shot. Saan niyo po pinire, sir? Sa taas naman. No, sa taas. Sa ceiling po. Pero sir, hindi nag-coordinate yung NBI. Yun yung sinasabi niyo po kanina eh. Very unusual po kasi na hindi magko-coordinate ang NBI kung pupunta sila dito o pupunta sila sa GSIS. Every time na pupunta ang NBI dito, nagko-coordinate po sila. Kahapon lang po, simula umaga hanggang gabi, hanggang nagkaputukan, hanggang nakaalis na sila, wala pong nag-coordinate sa amin na NBI agents. At saka after na nangyaring insidente. I can assure everyone, our public, the senators, and all employees and members of the Senate na the Senate is very much secure as of today, as of this time. Today. Sir, may mga nagtatanong bakit daw parang hindi po muna pinalabas yung civilians nung bago po nangyari yung Putukan? O, tayo naman, nandito tayo lahat, di ba? Ang sabi ko, in 5 minutes, we will order a lockdown kasi yun na nga, magpupunta na po kami doon. And nakita ko po na meron talagang danger. Kaya ni-request ko yung mga empleyado at saka kasama na rin ng media na within 5 minutes kung pwedeng lumabas na ng Senate building. But sir, wouldn't a forced evacuation have been better para talagang sigurado? Kasi kung ganun pala kagrabe yung sitwasyon na may possible na barilan. Hindi po ba? Para wala pong mga I think the civilians lockdown sa loob. is already a form of forced evacuation. So, Sir, nung parang ano ba, sumugod kayo doon, hindi nyo naman in-anticipate na magkakabalikan, sir? Kami po, naka-ready po kami. Pero naka-ready ba? Pero Hindi yun ang we did not intention. anticipate na magkaroon ng firefight. Kaya po, ang procedure po na normal procedure sa law enforcement is to first give challenge of verbal warning. Which you did. Which we did. Apo. Pangalawa, kung mag-cooperate naman sila sa verbal warning namin, edi mag-usap kami. And na para ma-clarify lahat bakit sila nandito. Pero hindi naman gano'n ang nangyari. Sa katapos ng verbal warning namin, na gumanti po sila ng pagpapaputok. Siyempre, we also have the right to protect ourselves. So nagpaputok na rin po kami. So nagkaroon na ng exchange of guns. So kayo lang nagpaputok, sir, o pati iba pang? Ako po ang naunang nagbigay ng warning shot. saan niyo po pinire, sir? Sa taas naman. No, sa taas. Sa ceiling po. Pero sir, hindi nag-coordinate yung NBI. Yun yung sinasabi niyo po kanina eh. Very unusual po kasi na hindi magko-coordinate ang NBI kung pupunta sila dito o pupunta sila sa GSIS. Every time na pupunta ang NBI dito, nagko-coordinate po sila. Kahapon lang po, simula umaga hanggang gabi, hanggang nagkaputukan, hanggang nakaalis na sila, wala pong nag-coordinate sa amin na NBI agents. But sir, before mangyari yung putukan, you already said that you were going to arrest somebody. Can you confirm na yung NBI? Ito po yung mga NBI kasi nakikita po namin sila sa aming mga CCTV. Na nakikita namin ng mga armado na kaya ang amin pong is arestuhin sila. Senado ito, we cannot allow anyone to They were trying to get inside. Or they were already in. Yun po yung aming assessment. Pero sir, on what Via grounds po via sila dapat GSIS. aarestuhin? On what grounds po sila dapat aarestuhin, sir? Yung pong pumasok sila sa na armado at saka without the permission of the Senate. Dahil sir, yun po yung utos ni SP amid the Dahil po arrest. yun po ang tamang gawin na pag may pumasok sa bahay mo at hindi nagpaalam at armado, ay kailangan gumawa ka ng paraan. Kahit fellow government Kahit fellow government sila, nakilala nagpakilala NBI, di ba? So, ang challenge namin is ibaba nyo yung mga baril nyo. Pero sa halip na, kung talagang kami, kilala nila na Senado kami, di ba? Hindi naman sila magdadoubt na Senado kami. Wala namang ibang armed nandito, Sergeant at Arms, sa mga Marines, sa PNP. So
So dapat binaba nila yung mga baril nila at nakipag-usap sila sa ano. Sir, si Senator Bato, hindi po nakipag-usap sa inyo bago siya tuluyan na umalis po ng Senado? Nag-usap kami mga 1 o'clock kasi normally everyday binibisita ko po si Senator Bato as part of my job na kung mayroong under protective custody, lalo na kaklase ko po siya sa PMA, part po ng aking duty na bibisitahin si Senator Bato. And then, sir, nung paalis po sila, merong report na somebody tried to block po the vehicle na sakay si Senator Bato and driven by Senator Padilla. Accurate ba yun, sir? Wala po akong na-receive na report na, kasi ang report sa akin from the parking, parang tuloy-tuloy, normal lang sila. Naglakad lang naman, sumakay, at tuloy-tuloy lumabas na. And no reason po to block the vehicle, to block Senator Bato from leaving. Nagtanong naman yung ating mga security pero hindi na sumagot yung dalawang senador. At saka sa word po ng ating sa statement po ng ating Senate President, yung protective custody is a privilege extended to Senator Bato. Now, kung ayaw na niyang i-avail yung privilege na in-extend ng Senate, pwede naman siyang umalis. So, hindi pinigilang umalis po yung Sir, pero ba't hindi siya nakalog dun sa exit? Kasi di ba may nilalag niyo yung exits ng Senator, yung oras ng pag-exit nila. Parang hanggang kay Senator Robin lang yung nasa log. Siguro hindi siya nakita ng gwardiya. Kasi ilalag lang ng mga gwardiya namin yung nakita nila na lumabas. Nakayuko siya ganun. So siguro baka nakayuko, nagtago, hindi natin alam. Ngayon kung nakita ng mga gwardiya, ilalag nila yan. Verbal exchange with the NBI agents or people that led to that. Kasi for some people, yung 27 shots is quite, for lack of a better term, No, aggressive. ganito po, in the actual gun battle, actual gunfire, pag meron pong bumaril sa inyo, your tendency is to protect yourself, di ba? Lalo na, ang report namin gusto nilang pumasok dito. So, umatras kami, pero tuloy-tuloy ang putok nila. Anong choice po namin? Magpapaputok din po kami to prevent them from coming in. So yung the rest of the shots po were directed at them? Yung the rest of the shots? Kasi yung una sa... Hindi na po namin sila nakita. So, sa taas pa na nakita nyo, yung mga windows, di ba? So, hindi po ito directed sa tao kasi hindi na naman namin na sila nakikita. Just to scare away na wag na silang tumuloy. So it was fired sa windows po? Sa windows, so nakita naman natin, windows, di ba? Kasi kung hindi kayo paputok, baka akala nila takot kami o wala na kaming bala. Di, susugod na sila sa loob. yung argument po, sorry na nasa So, we're just GSIS. sending the message na you cannot go inside. You cannot do this to the Senate. This is a sacred institution. Baka sabihin naman nila, sir, nasa GSIS naman sila, wala sila sa Senado. Bakit kailangan ng ganun? Hindi po. Yung pong kinalalagyan nila ay part na po ng Senate premises. Hindi po yan part ng Senado. Mali po yung sinasabi nila na nandun na sila sa GSIS. Sir, kasi parang ano yun parang pader lang. May grid ba? Parang pader na ano. Actually, hindi it's a naman ledge, pagitan. di ba? Parang ano. May emergency exit kami. Mayroong fire exit ledge ito. But it's still part of the the premises of the Senate. Kasi hati ito, di ba? Hati ito. So, kunyari, ito yung building, may ledge ng konti, nandito sila. So yung ledge na yun, Senate premises. O kung ano yung tapat ng property namin, ng pader namin, Senate property yan. Okay. So literally, nasa Senate sila. Senate premises. Nasa Senate sila. Sir, may nagtatanong din tungkol dun sa nagdi-drill. Sino ba yung nagdi-drill dyan sa ground floor na yung pintuan na yon pag binuksan mo, Senado na yun? Sino po ba yun sila? Actually, hindi pa namin malaman kung sino yun. It is a subject of the investigation of the PNP. Siguro, hintayin natin yung investigation kung sino ito. Anong reason ng pag-drill nila na nakita natin lahat, gabi na yun, di ba? So because of that, At saka, normally naman, pag may gagawin ang GSIS dito sa common area namin, mag-coordinate yung maintenance ng GSIS sa amin. So, hindi natin malaman kung GSIS pa yun o NBI. Ngayon kung NBI doon, parang kailangan natin ng explanation. Bakit nagdi-drill ang mga NBI doon sa common property ng GSIS sa Senado? Pero sir, si Senator Bato, yung 1 a.m., yun na yung huling pag-uusap nyo. Hindi kayo sinabihan niya na aalis na siya, magtatago. Wala naman siyang sinabi. Pero ito, sasabihin ko na si Senator Bato, with what happened po, being his classmate, nararamdaman ko yung kanyang agam-agam, pag-alala.
In fact, nung bumaba siya, nakipag-usap kay Secretary Remulla, kay CPNP, nag-offer po siya kay CPNP na baka pwedeng doon na lang siya i-custody sa PNP. Nag-offer siya, sir? Paano po yun, sir? Nag-offer siya? Nag-offer po si General Bato. Ito, totoo po, hindi pa, siguro, hindi pa narinig. But I'm just being honest, dahil nandun ako sa meeting ni Secretary Remulla at saka Senator Bato at saka ni CPNP. Nag-offer po siya na kung pwede, doon lang siya i-custody kasi parang nararamdaman ko na he feels he's not safe anymore dito sa Senado with what is happening. So, what So, anong was the response? Ano response, response sir? ni Secretary? Ano response, Secretary? Ang sagot kasi ni CPNP, I don't know if it's a joke. Sabi, meron naman kaming area doon sir, pero doon sa custodial facility. So medyo natawa kaming lahat. Kailan nangyari yun? Si SILG, sir, ano And then sabi? what followed po? Medyo kasama din siya natawa. Pero ang sabi naman ni Sir Bato, sige po, mag-usap kami ni CPNP kung matutuloy talaga na under custody. Pero sir, Baka nandun ngayon. Pero sir, Wala namang report ng PNP na lumipat na siya You have no sa... pero idea, sir, sir, knowing kung the fact nasan siya na ngayon. pala Pero wala kasi- namang offer kasi ang PNP to provide him with protective Pero custody. seryoso si Senator Bato nun. Kasi knowing the fact kasi palabiro yan minsan na sabihin, dyan lang ako. Alam mo, nakita ko si Senator Bato, yung sinasabi niya, it's an expression of his frustration. Okay. Kasi nag-aalala na nga siya na, ano ba ito nangyayari dito? Pinapasok kami dito. Basta sa Senado ito. Doon niya po. Can you imagine, Senado, lulusubin kami ng armado, NBI, o kung sino man. So, nasabi mo yun? Oh, sige, ma'am. Sir, sorry, pwede pong how it was said by Senator Bato. Paano yung... Si Senator Bato po, magbiro, di ba, kilala natin lahat, but the way I sense it, parang merong serious na pagsasabi at merong Na- kasamang pag-alala sa kanyang seguridad. and then, General, paano pagkakasabi niya? Paano yung pagkakasabi? Paano yung pagkaka-deliver niya nung inalok? Hindi ko lang ano yung exact word, pero sabi niya, gusto mo, Chief, doon na lang ako magpa-custody sa PNP. And then, Si Sir Tateng talaga mismo. Meeting kami nila Secretary Remulla, si General Aberin, may mga maraming generals. and then nagkatawanan, sir. Ano po sagot? Nagkatawanan lang nung ang sagot ni PNP sa custodial facility. Kasi kulungan po yun. Kasi kulungan po yun. So in a way, is that a rejection? Or hindi malinaw sa inyo, sir, kung nireject ba yung ganun? Hindi ko alam kung ano ang dating kay Senator Bato, pero kami naman, nagtawanan kami. Natawa din ng konti si General, si Senator Bato. Pero bago maghiwalay, sabi po niya na kay CPNP na narinig ko na parang pag-aralan din ng PNP yung kanyang offer. So, Hindi, sir, sa White House ba gusto ni General Bato o ayaw niya sa custodial? Actually, nasabi din niya na baka pwede mo akong bigyan ng isang kwarto dyan sa White House. Malaki na. Sinabi nga. Pero wala pong commitment na nabigay si Chief PNP. sir, kayo, how do you... Pero ang naalala ko sinabi ni Chief PNP, sige po, sir, pag-aralan namin kasi pwede naman dyan ipahiram namin sa inyo yung isang floor ng mga condos namin. Maraming condo unit kasi. So sir, kung ganun, paano yun? Protective custody siya ng PNP? Anong status ko pagka ganun, sir, for our knowledge? Wala namang walang offer. Naalala natin nung time ni General Bato, di ba? So, sinatong taga, si Kerwin Espinosa ba yun? Na parang pinatira ni Senator Bato sa Camp Crame. Sa White House. So I think it's a form of protective custody kasi natatakot na yata si Kerwin na baka mayroong magtangka sa buhay niya pag nasa labas siya. Mas secure siya pag nandun siya sa loob ng Camp Crame. So sir, tiwala si Sen Bato sa PNP na kapag ganun siya ay hindi siya masusuko sa ICC? Alam mo kasi pag galing ka sa PNP, alam mo, kilala mo ang mga kapatid namin yan. So alam mo kung totoo ba ang sinasabi o mayroong masamang intention. Sir, kayo bilang close friend ni Senator Bato, anong pakiramdam niyo for Senator Bato? Medyo Naawa may, ko. din kayo doon, sir? Nagiging emotional din kayo for Senator Bato. Naawa. Sir, Bakit, sir? Ano yung mo, sir? Ano yung naiisip mo dun sa pag-aawa mo sa kanya? Nakikita ko po talagang mabigat sa kanyang naririnig naman yung kanyang expression, di ba? Yung kanyang frustration na sinasabi niya na in spite of his sacrifice, ito pa inabot. Parang ganun. Oh, yung pagkanta niya ng Alma Mater song, tingin mo, tumatak din ba yun sa mga Cavalier? Saludo kay General Bato. Sir, so
Yan pong sinasabi niyo sa amin ngayon, sir, that you're sympathetic to Senator Bato, na naging kaklase niyo po siya sa PMA. So some people would might see that as parang parang for lack of better term po, baka pinayagan na Kagaya ng sinabi ko namin, di ba? what would you Meron siyang freedom of choice kung he will avail of protective custody o umalis siya dito sa protective custody na binibigay ng Senado. So parang ano kasi, nakipagbarilan kayo for Senator Yeah, Bato or ako for nga, the Senate? malungkot nga ako na umalis siya dito eh. Kasi dito, meron akong control para protektahan si Senator Bato. Sa labas, hindi ko alam kung anong mangyayari sa akin. So sir, can you categorically deny na hindi ginawa itong pagbabarilan para to allow him to escape? Kasi yun po Unang-una, ang tanongin po natin, kaya ko bang i-stage yung pagpunta ng mga NBI agents dito? So hindi ko yata kaya yun. Susunod kayo sa akin mga NBI, pinagbubugbog nga ang mga tao namin dito. Dumating nga sila dito, hindi nagpapaalam sa amin. So, I think mahirap paniwalaan na stage namin yung pangyayari kapon. Pero Thank sir, you, yun sir. pong, Thank you, sorry sir, last na po, pero yun pong ginawa na dapat aarestuhin yung NBI agents if ever, ay dahil part po yun ng protective custody ng Senado kay Senator Bato. It's part of implementing the security measure of the Senate. Kasi po, bago po ako nagpunta doon, nanggaling po ako sa mga senador. At nakita ko po, kinausap ako ng speaker, ni Senate President, na nag-aalala po ang mga senador sa kanilang seguridad kasi maraming tumawag sa kanila na umalis na raw sila sa Senado. Meron daw malaking mangyayari. Kaya po, naalarma na rin po kami. Nakita nyo, nag-assemble tayo ng quick reaction team, di ba, ng Marines at saka PNP. Para i-check. Kasi pwede namang i-check ng usaa lang yun, di ba? Pero dahil nakita namin na armado at saka alarmado kami dahil sa mga reports, naghanda po kami. Hindi po kami pupunta doon na hindi kami nakahanda sa gera. Ba't pag ganyang mga threat, hindi ba sir dapat pinalabas na? Di ba pag may mga bomb threat, ganyan sir, ini-evacuate yung building? Di ba naalala nyo, nag-declare ako ng lockdown? Yes, sir, but Nagbigay you ako also ng allowed us 5 to minutes stay. allowance You to also allow allowed- everyone, including the Yes, media, sir, but to you also vacate the allowed area. the civilians to stay, sir. Kasi tinanong po namin, syempre sir, we were covering a very historic event. We were covering yung possible arrest. Alam Kasi niyo, there was nung information. pumunta kami doon, hindi ko naman expect na magkaroon ng putukan. Pero like Pero, sir, a bakit professional ka nagsuot ng and bulletproof experienced vest? soldier, pag pupunta ako doon, dapat sisiguraduhin ko na walang mamamatay sa mga tauhan namin at hindi kami masasaktan, di ba? Kaya naghanda po kami. Pero we did not expect na magkakaroon ng gunfire. Sir, thank you. Sir, Sir, picture naman tayo. Sir, last na lang po. Sir, if you don't mind po, yung episode last night will be written history books as probably one of the darkest moments in the Senate. What comes to mind, sir, when you think na it happened in a way under your watch? Unang-una, nung Monday po, nandun ako sa CA. Sergeant at Arms po ako ng CA nung Monday. Nagbi-meeting po kami. Pero towards the afternoon, tinawagan po ako. May nagsabi sa akin na ini-invite po ako ni Senator Bato at saka ni Senate President. Papunta dito sa Senado. So, nagpunta ako sa lounge. Pero hindi na kami nag-usap ni Senate President. Hindi na kami nag-usap ng mahaba ni Senator Bato nung nakita niya ako. Sabi niya, hintay-hintay ka lang, lumabas sa floor. Yung pala, pinag-usapan na ang aking designation na magiging acting Sergeant at Arms ako ng Senado. So nagkasama ba kayo ni Senator Bato sa police operations? I mean, yung Hindi kami nagkasama sa assignment. Although, nung kadete kami, magkasama kami dahil taga Davao po kami dalawa. Tsaka sir, di ba nung PNP chief siya sa 4A kayo? Nung Region PNP, 4A, PNP chief siya. nung naging PNP chief po si General Bato, ang una ko pang assignment ay sa aviation security. Aviation. Tapos 4A. Region 4A. AST pala, ABSI Oh, Group. at naalala ko nga na ang pinakaunang order ni General Bato at saka ni Presidente is dapat matigil natin yung laglag bala sa mga airports natin. And masaya naman kami dahil within 1 month na-solve po namin ang problema ng laglag bala. Siya nga, sa OTS din si Sir.
Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Sir, class picture tayo.